Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Isang malawakan na panawagan rally laban sa ating Pangulong Marcos na tila naging parang champion ito ng paglaban sa korupsyon. At siguradong kilalang kilala nyo ito dahil kung pabalikan ninyo ang record nitong taong ito para maglunsad ng isang one-time, big-time rally, laban sa korupsyon daw na coming from him, baka maniwala kayo, At ito po yung pinananawagan niya na masasagawa daw, mas maganda nitong February, itataon niya dun sa People's Power. Dahil sinasabi niya, by the way, itong tinutukoy natin walang iba, kundi itong si Chavit Singson, na alam natin na noon pa, sabi nga itong uncle nito noon pa, 1940s pa lang, nandiyan dyan na. At ngayon, andyan dyan pa rin itong Chavit Singson na nananawagan nga para patalsikin ang Pangulong Marcos. Ang panawagan niya naman daw is one time, big time. Sa dinami-daming rally na nagdaan, mga hindi naging successful, siguro parang siya yung magiging icon daw para mapabagsak o mapababa. Sabi niya destiny raw. Naniniwala raw siya sa destiny. Gumamit pa siya ng mga spiritual quotes, Porque Bible study sila dyan ni Greco. Akala niya, ang dami-daming gumagamit niyan, na ginagamit pa yung pangalan ng Diyos. Kumbaga, kulang na lang, I swear, na parang hindi ako nagnakaw at gamitin yung pangalan ng Diyos. Maraming ganyan, kaya ginagamit na lang nila iyang salita ng Diyos para paniwalaan sila. Dahil isa lang naman ang naratibo ng mga yan. It aligns dun sa panawagan ng mga Duterte, ng mga DDS. Walang iba kundi makaupo si Sara at mawala si Bongbong Marcos sa posisyon. So siya na raw itong magcha-champion ng korupsyon at nanawagan pa. Dito sa video ito mga ka-Wonder, bago natin talakayin ng gusto, tungkol dyan kay Chavit Singson, kung ano-ano ba yung mga naging kasalanan niyan. Panoorin natin itong one time, big time na panawagan niya mga ka-Wonder dito sa isang stasyon. Panoorin natin mga ka-Wonder. Schedule a one-time, big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, grabe corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang mag-decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa, tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, mag-iusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw ng future ang kabataan. And I remember very well yung sinabi ang national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nyo sa Rizal. So, nandiyan ko mga kabataan, huwag kayo matakot, future niya ito. Hindi puro sa amin, para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot, dahil future nyo ito. Pero kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector, at ang sabihin po nila sa inyo ay, ikaw na daw bang magdesisyon? Prefer po ba ninyo yung date na February din
Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may Ano sasabay suggest? din dun sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok niyo. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako gusto ko ASAP, ngayon na eh. Pero depende kung anong gusto doon mga grupo. Kung February, February. So yan ang panawagan ni Chavit Singson. Ano? Gusto niya pa itaon sa 40th anniversary. No? Kasi 1986, way back, nangyari itong People's Power diyan sa EDSA Monument nang sinabi niyang pagpapatalsik sa dating Pangulong Marcos, yung father ni PBBM. At gusto niya ipaubaya sa mga religious. Talagang tinatawagan niya pa yung mga religious group. Siya na rin nagsabi no, na hindi ganun kabobo yung mga tao. So coming from him, siya na rin nagbigay ng sagot. Mukhang sa tingin ko rito sa ganyang gagawing rally, magiging supot. No, kahit sabihin natin one time, big time. Pag sinabi natin one time, big time, isang buusan, of course, it would involve yung malaking amount ng pera kasi nga big time eh. At nananawagan siya rito sa mga religious group. Alam natin yung mga totoong mga religious group dyan, na totoong ang operation, ang totoong kanila pong mission and vision para sa Panginoon, para sa Diyos, malabo pa yan sa sabaw ng pusit sumali. Yung mga sasali lang dyan, yung may isang direksyon o may isang motibo, gaya nitong mga DDS, malamang sumali dyan. At sinasama niya pa dyan yung mga kabataan. Sasabihin niyang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Tama. Pero may kalakip yan. Pag-asa na umaasa sila na yung taong kanila pong didikitan din, nagbibigay ng pag-asa sa kanila o nirerespeto sila. Hindi yung may record na pangit. No? Alam naman natin yung record ni Chavit Singson na hindi natin maikakaila. Sa panahon pa noon, no? ng anomalya na binibintang sa kanya at pinagpapaliwanag sa kanya. Isali na rin natin dyan yung bintang sa kanya o yung paghamon sa kanya ni Pebbles na itong ibigay niya itong CLOA, no, yung certificate ng titulo, no, ng land ownership niya na kanya bayang Metro Walk na yan. Madalas tayo dyan, ano? At merong empire dyan si Chavit Singson. Dyan tinayo yung kanyang building dyan sa Metro Walk o meron siya dyang property na yan daw ay hindi naman daw talaga kanya ayon dito kay Pebbles. At itong si Chavit, mga ka-wonder, talagang dyan yan yumaman sa lugar ng Ilocos. Alam natin yung mga involvement yan. No? Negosyante yan, maraming pera, bilyonaryo yan. At of course, influensyado yan, no? Pagdating sa politika ng bansa. At alam na natin, naging story niyan dito kay Erap, na inilaglag niya nga itong si Erap, na pinaniniwalaan na sila ni Erap ay may weteng gambling corruption na involvement. At in-expose niya itong si Erap way back 2000 to 2001. No, yun na dahilan. Yun na naging dahilan na impeach itong si Erap, no, bilang presidente. At iba pa dyan mga ka-wonder, no, na pinaniniwala ang mga involvement niya. Isa sa pinakamalaki niyang anomalya, mga ka-wonder, o kontrobersya, itong taon na ito, 2025, siya ay sinampahan ng plunder and graft charges. Ito po mga ito ay non-bailable, mga ka-wonder, kahit gaano ka pa kayaman. So no October na nakasuhan ito mula sa Office of the Ombudsman dahil dito sa pagbili niya ng 10 ektarya ng lupa para sa pamilihan, ito sa market, para siguro dyan sa lugar niya, para sa kinasasakupan niya, na noong 2019, na yung halaga ay tumataginting na 149.96 million pesos, mga ka-wonder. At itong halaga na to, nung iniliquidate at sinusuri, sobra-sobra para, ibig sabihin, mas mababa pa dapat ang halaga nitong pamilihan na to. Parang ganun ang pagkakasabi, no? Dagdag pa dyan itong illegal na paggamit niya ng pagpribado ng foreshore sa area ng Narvacan, diyan sa lugar niya, diyan sa Ilocos Sur, na tinagurian niyang Santorini, mga ka-wonder, no? Na walang permit. No, yan si Chavit na nananawagan na kala mo champion
sa paglaban patungkol sa korupsyon. At ngayon ay nananawagan siya at parang sinasabi niya na napakalaki raw ng involvement ni PBBM diyan sa korupsyon. Pati si Sandro diyan daw sa Ilocos Norte. Pati yung plano niya no, na patakbuhin yung Miss Universe na may mga nabasa tayo diyan mga post na talagang galit na galit sa kanya. Na dahil nag-express ito ng interes na bilhin ang pamunuan ng Miss Universe no, organization, yung MUO. Na umano ay problema ang nagkaroon ng kontrobersya daw itong pageant. So balak niyang makipag-usap sa dating executives ng MUO para sa isang negosasyon. At ngayon nananawagan itong si Chavit dahil alam na natin na kinasuhan nga siya. Alam natin lahat ng mga presidente diyan halos dikitan niya at suportahan niya itong Uniteam. No, nakita natin kung paano siya nagso-support. And then all of a sudden nung hindi siya mapagbigyan, pagkakaalam ko diyan sa PCSO no, parang may gusto siyang ilagay na pamunuan. Bakit of all the institution, bakit PCSO? Alam naman natin na itong si Chavit ay may background sa mga gambling na ayon dyan sa mga reports. At yan po ay hindi siya napagbigyan dahil matagal niya na yata itong inaasam. Parang tinabla siya. Etong pinsan nga ni PBBM na si Martin Romualdez, tinabla niya rin. Torre, tinabla niya. Ibig sabihin, may political will ang Pangulong Marcos. Hindi siya basta-basta nagpapadaig dahil ito po yung kanyang legasiya. Nanililinis niya na yung pangalang Marcos at sasabihin nila magnanakaw. I don't think so gagawin ni PBBM yan. Dahil nga matanda na siya, alam niya na yung legasiyang iiwan niya. At kung gagawa siya ng kasamaan, isasaluhin niya ni Sandro na siyang papalit sa kanyang termino na pinupusuan nga bilang papalit na pangulo sa tamang edad nito. Sa tingin mo kung gagawin yan, may bukas na harapin si Sandro. So malabo po yan sa sabaw ng pusit, no? So yung sinasabi ni Chavit at naghahamon pa siya ng isang debate sa Pangulo at kay Martin Romualdez, nakikita niyo ba yung post na isang the fastest animal, yung cheetah, laban sa mga aso na kahol na hinahamon siya ng karera. Of course, hindi na kailangan makipaglahok para patunayan mo lang. Hindi papato ng Pangulo sa ganyan. Sa mga ganyang kaliliit, kung mga petty issues na yan, na ang iyong layunin ay agenda lang, in line doon sa kagustuhan ng mga DDS na kampo nyo. At dahil nga naungkat, itong korupsyon, kaya nga sabay-sabay kayo nagsisiingay. Etong si Sara, alam na natin na etong second part na naibasura o na archive na impeachment complaints sa kanya na dahil sa tulong din nitong mga DDS block dyan sa Senado, mukhang malabo-labo na yan dahil iba na ho ang nakaupo ngayon. Wala na ho si Martires, si Ombudsman, Remulla na, at yung nasa pwesto na, nasa minority na lang itong mga DDS block. Kaya itong mga dokumento na to na sinampa sa kanya at may mga magsasampa pa, marami pa po, kasama dyan yung DepEd na mga kaso na natutuklasan nila, yung mga ghost students dyan. Basta talaga mga ghost, napakahusay ito. Imagine niyo mga ka-wonder, kung ipapaubaya natin ang bansa natin diyan kay Sara, maawa naman kayo. Ano ang mangyayari sa bansa natin? Ngayon magbubulag-bulagan yung mga tanga, yung mga poon na ang tingin. Ito na nga, kulto na nga Whether makita ang masama, basta susuporta yan yung mga wala ka ng aasahan. Kailangan dyan talagang tanggalin yung helmet ng pagkatanga para matauhan. Hindi natin pabayagan. Yan, yung mga ghost na yan na natutuklasan ng mga students. Kaya may magsasampa na naman dyan ng kaso. Patungkol dyan sa DepEd na yan. At ito hindi labanan ng ingay-ingay na lang mga ka-wonder. Ito po ay labanan ng resibo, ebidensya. Yan po ang hinihingi ng taong bayan ngayon. Yan ang hinihingi ngayon ng COA at yan ang ipipresenta ngayon. Tambak-tambak na ebidensya ang laban dito kay Sara. Kaya nga itong si Pulong, naghahanap na ng iba-ibang bansa na nilagay niya doon na diversionary tactic daw, umano. Yun ang paningin sa kanya. Dahil pipiliin niya yung mga bansa na yan para pag tinugis siya kung saan siya dadamputin, sa dami nga naman ng bansa, hindi na alam kung saan ito nagpunta. Ngayon, ito si Bato, tago ng tago. At wala pa rin clear dyan na meron na bang hawak na hard copy ng warrant para madakip na itong si Bato by early this year. Susunod na si Bongo at of course kasama pa din dyan si Sara.
So malapit-lapit na, talagang mas sigurado na ito kaysa dun sa naudlot na impeachment ni Sara. Dahil ito ay nadagdagan pa ng mga patong at naungkat pa itong 2020 na siya ay mayor pa, may insertion din siyang 1 bilyon. Ganyan po kagrabe at katakaw sa pera. Ito, kaya nagmamadali sila na mapatalsik si Bongbong Marcos sa pwesto. At of course, hindi naman papayag. Kaya gaano ba kalakas o let's say kasupot itong panawagan ni Chavit Singson para dyan sa sinasabi niyang one-time, big-time rally na sinasabi niya mga ka-wonder. Ito ba isasakyan ng mga taong bayan? Of course, merong sasakay dyan. Yung iisa ng layunin. At yan ay patalsikin si PBBM. Sa tingin ko mga ka-wonder, malabo na naman sa pusit yan. Nanawagan pa siya sa religious group. Sinama niya pa yung mga kabataan. Lately, itong isang araw, nandyan ako sa mall. At may mga nakausap ako dyan. Yung iba kasi ang sagot dyan, hindi na nila alam. Dahil naguguluhan na sila. So, nandito tayo para i-enlighten natin sila. And then eventually, na-enlighten. Oo nga Dahil, bakit? Sinasabi, isama yung mga kabataan. Alam mo, marami mga kabataan. Kahit yung mga high school pa lang na aking mga nakausap na dapat ipopost ko yung kanilang interview. Kaso dahil sila ay mga minor, hindi ko sila ma-post. Ayaw nila sa mga Duterte. That's a fact. Real talk lang po. Dahil nasusubaybayan nila. Marunong silang tumimbang ng tama at sa mali. So ang ginagamit lang nila diyang naratibo, kagaya ito si Kiko, willing daw siya magpaimbestiga sa pamilya niya. Dahil para napapabalita ako, uncle ba o tita o kamag-anak nito na involved sa drugs. Na hindi raw siya kagaya ni PBBM, ayaw niya raw itago. No? Alam mo yung mga ganito, mga napakahuhusay. Eventually, nag-ingay din to si Lebiste at kung sino-sino dyan yung mga involved. Yun yung mga tipong natusok mo at pumutok. Kaya nagre-react. Kasama na dyan itong si Chavit Singson. So yung panawagan niyang one time, big time, is another one time failure na naman. Mga ka-wonder. Kung ako rito kay Chavit dahil matanda na siya, dapat inaayos niya na Kung ano yung mga mali niya, ituwid niya na. Kung ano yung mga dapat niyang pagbayaran niya na. Mas magiging maganda pang legasiyang iiwan niya. Kaysa yung pag sinabi mong Chavit Singson, kahit wala na siya sa mundo, ang pangit ng kanyang legasiya. Siguro yung mga eulogy dyan, magiging magaganda yung mga eulogy dyan ng mga kakampi niya. Pero mostly, kahit tignan mo, siguro susulat sa history dyan, sa mga vlogs ng mga personal ng mga taong paningin sa kanya, makikita mo baka pangit. No, isa pa dyan, kung makalat din to, yung mga larawan nila ni Madriaga. So, kung kukonek-connect mo yan, mga ka-wonder, etong mga to parang isang circle, no? Sabi nga ni Percy Lapid, hindi alam ni PBBM, ni Bongbong Marcos, na yung kanya palang kinapapaligiran na siya ng mga sindikato. No? Buti na lang, earlier that time, no, na hinihingi ni Duterte na maging Department of Defense, National Defense, itong si Sara, naamoy niya ni Bongbong Marcos at hindi binigay. Kala niya ganun kadali mauuto. Of course, may intelligence din yan. May mga discernments din yan. Prior dun sa mga past na katauhan o background nitong mga Duterte. At yun nga, sa bagay, tapos na, hindi natin masisisi of all the vice presidents na pwedeng i-partner ni PBBM, hindi niya na-discern itong si Sara. Na siya ngayon gusto at tigil na papatalsikin siya. At walang gawa kundi manira sa kanya. I still remember, yung sinabi niya, sisirain ko kayo, kahit wala raw siyang pakialam, tama man daw o mali. Yung sasabihin niya, basta masira lang daw kayo. Kayong mga nakikinig na DDS, yan pa lang, alam nyo na ang personality. Yan ba ay dapat maging leader ng bansa? Hindi tayo papayag na ilagay sa kamay ng isang tao na ang interest lang ay pansarili. Hindi natin papayagan na yung kabangbayan o yung bansa natin ay ransakin lang paggamit. Kasi pag pinayagan mo yan, isa ka na sa mga kasabwat niyan at may pinakamalaking kasalanan kung babagsak ang ating bansa at hindi papayag ang taong bayan. Hindi mangyayari yan dahil ang loyalty ng mga militar ay na kay PBBM. Dahil una, ayaw nila sa pro-China. Dahil akala nitong si Duterte na nanawagan siya na good thing itong si Pokis, General ay naaresto na. Isa dyan sa nananawagan ng inciting to sedition na posibleng sabihin ding rebellion. Tinutugis na kayo isa-isa.
Sana makulong na itong mga senador at mga congressman na involved sa nakawan at matapos na ang sakit ng bayan. Pilit na ibinabangon, pilit nyong binabagsak sa pamamagitan ng pansarili nyong mga kagustuhan, pagpapayaman, walang taros na pagsasaya, walang contentment sa buhay. Anyways, babalik pa rin tayo, hindi nyo yan madadala sa impyerno. Tandaan nyo yan, hindi ako nagsabi niyan. Nasa Biblia yan, na kapag ikaw ay masama at hindi nagsisi, hindi ka nagbago, tiyak sa impyerno ka pupunta. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please share this video para malaman ng iba ang tungkol sa pinag-usapan natin dyan sa one time, big time na yan. Give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. And of course, please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.